Ang lihim sa ilalim ng iyong unan, isang ritual para sa kayamanan at himala. Isipin mo ito, isang gabi. Bago ka matulog, maingat mong inilalagay ang isang piraso ng bawang sa ilalim ng iyong unan. Wala kang inaasahan. Ngunit sa loob ng 3 gabi, may kakaibang nangyari. Nagsimula kang makaramdam ng magaan na enerhiya sa paligid mo. Kinabukasan, bigla kang nakatanggap ng tawag para sa isang bagong oportunidad. Isang lumang kaibigan ang nagbayad ng utang na matagal mo nang kinalimutan. O baka naman isang hindi inaasahang halaga ng pera ang dumating sa iyong kamay. Coincidence lang ba ito? O baka naman, may mas malalim na sikreto ang simpleng ritual na ito? Kung narinig mo na ang tungkol sa mga sinaunang ritual para sa kayamanan, marahil ay iniisip mong isa na naman itong alamat. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may libu-libong tao na ang sumubok nito at napatunayan nilang may kakaibang bisa ang ritual na ito? Ang bawang, isang pangkaraniwang sangkap sa kusina, ay hindi lamang pangluto o panggamot. Sa iba't ibang kultura, lalo na sa mga paniniwalang Budista at Feng Shui, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng proteksyon, paglilinis ng enerhiya, at pagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan. Pero narito ang babala, maraming tao ang hindi ginagawa ito ng tama. Maraming nagkakamali, kaya hindi nila nararanasan ang buong epekto nito. May mga detalye na dapat mong sundin upang matiyak na magiging epektibo ang ritual. Ngunit huwag kang mag-alala, sa gabay na ito, ipapakita ko sa iyo ang tamang paraan upang maisagawa ito. Ang sikreto sa likod ng bisa ng bawang. At kung paano mo magagamit ang simpleng ritual na ito upang maakit ang kayamanan at mga himala sa iyong buhay. Handa ka na bang alamin ang lihim sa ilalim ng iyong unan? Ang enerhiya ng bawang at ang koneksyon nito sa kayamanan. Bakit nga ba may koneksyon ang bawang sa kayamanan? Ang sagot ay nasa hindi nakikitang mundo ng enerhiya. Naniniwala ang maraming espiritual na eksperto na ang bawang ay may kakayahang sumipsip at maglabas ng enerhiya, tulad ng isang espongha na sumisipsip ng tubig. Kung may negatibong enerhiya sa paligid mo, mga hadlang sa iyong tagumpay, malas, o kahit mga naiipong stress sa isip, ang bawang ay maaaring magsilbing panglinis. Sa sinaunang kultura ng China, itinuturing ang bawang bilang isang anteng-anteng laban sa malas at masasamang espiritu. Sa India, ginagamit ito sa mga ritual upang alisin ang masamang enerhiya. Sa Budismo, itinuturing itong isang paraan upang linisin ang daan para sa mas mabuting karma. Ngunit paano naman ito nauugnay sa pera? Ang sagot ay simple, kung ang iyong enerhiya ay malinis at malinaw, mas madali mong maakit ang kasaganaan. Isipin mo ito tulad ng isang gripo na barado, kahit gaano karaming tubig ang dumaan, hindi ito makakadaloy ng maayos. Ngunit kung lilinisin mo ito, magiging maayos ang daloy. Ganoon din sa buhay natin, kailangan nating alisin ang mga hadlang upang ang swerte at oportunidad ay dumaloy ng malaya sa ating direksyon. Ang simpleng bawang sa ilalim ng unan ay hindi isang magic spell. Ngunit ito ay isang energy tool na maaaring magbukas ng mga pintuan ng kasaganaan kung gagawin mo ito ng tama. Paano isagawa ang tamang ritual sa loob ng 3 gabi? Ngayon, narito na ang mahalagang bahagi, ang tamang paraan upang gawin ang ritual. Hindi ito basta-basta lang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan mo. Kailangan itong gawin ng may tamang intensyon at tamang hakbang upang masigurong magiging epektibo ito. Hakbang 1, pumili ng sariwa at buong bawang. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng sariwa at hindi pa nababalatang bawang. Ang dahilan nito ay dahil ang bawang na buo pa ay may pinakamalakas na enerhiya. Kapag ang isang bagay ay buo at hindi pa nasesira, taglay nito ang orihinal na lakas at enerhiya nito. Tip, pumili ng bawang na mabango, malakas ang amoy, at walang anumang amag o sirang bahagi. Hakbang 2, itakda ang iyong intensyon.
Bago mo ilagay ang bawang sa ilalim ng iyong unan, hawakan ito sa iyong kamay at isara ang iyong mga mata. Sa isip mo, malinaw mong sabihin kung ano ang gusto mong makamit. Halimbawa, inaakit ko ang positibong enerhiya at kasaganaan sa aking buhay. Ako ay bukas sa bagong oportunidad at swerte sa pera. Inaalis ko ang anumang negatibong enerhiya na humahadlang sa aking tagumpay. Huwag lang basta sabihin, dapat mong maramdaman ito. Ang enerhiya ng bawang ay mas magiging epektibo kapag ito ay sinamahan ng malakas na emosyon at paniniwala. Hakbang 3, ilagay ang bawang sa ilalim ng iyong unan. Matapos mong itakda ang iyong intensyon, ilagay ang bawang sa ilalim ng iyong unan. Habang natutulog ka, ang bawang ay magsisimulang sumipsip ng anumang negatibong enerhiya sa paligid mo. Dapat mong gawin ito sa loob ng 3 magkasunod na gabi. Bakit 3 gabi? Dahil sa espiritual na kahulugan ng bilang 3. Sa maraming kultura, ang bilang na ito ay sumisimbolo sa balanse, koneksyon, at pagpapalakas ng enerhiya. Hakbang 4, pagmasdan ang mga palatandaan. Matapos ang 3 gabi, alisin ang bawang at itapon ito sa lupa, malayo sa iyong bahay. Ito ay tanda ng pagpapakawala sa lumang enerhiya at pagbibigay daan sa bago. Sa mga susunod na araw, simulang pagmasdan ang mga pagbabago sa iyong buhay. Maaaring may biglang dumating na bagong oportunidad, isang hindi inaasahang regalo, o isang simpleng pakiramdam ng gaan at kapayapaan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng ritual? Madalas, hindi agad-agad mararamdaman ang epekto. Ngunit sa loob ng ilang araw o linggo, may mapapansin kang pagbabago. Mas kalmado at magaan ang pakiramdam mo. May mga bagong oportunidad na biglang lumalapit sa iyo. Mas buo ang iyong loob sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa pera. Mas madali mong nakikita ang mga oportunidad na dati ay hindi mo pinapansin. Tandaan, hindi ito tungkol sa mismong bawang, kundi sa pagbabago ng iyong enerhiya at pananaw sa buhay. Conclusion, ang tunay na lihim ng kayamanan at ang iyong susunod na hakbang. Ngayon, balikan natin ang buong proseso at ang aral na maaari mong dalhin sa iyong buhay. Mula sa simpleng ritual ng paglalagay ng bawang sa ilalim ng iyong unan, natutunan natin ang isang mahalagang katotohanan, hindi lang materyal na bagay ang susi sa kasaganaan, kundi ang enerhiya na dumadaloy sa ating buhay. Pagbabalik tanaw sa lihim ng bawang. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa isang piraso ng bawang. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng negatibong enerhiya na maaaring humaharang sa iyong pag-unlad. Pagtatakda ng malinaw na intensyon upang maakit ang kayamanan, swerte, at magandang oportunidad. Pagpapalakas ng iyong koneksyon sa enerhiya ng universo sa pamamagitan ng tamang paniniwala at aksyon. Sa simpleng hakbang na ito, natutunan natin kung paano maging bukas sa mas magagandang bagay sa buhay. Sa pamamagitan ng 3 gabing pagsunod sa ritual, unti-unting nalilinis ang enerhiya sa iyong paligid, nagpapahintulot sa mas positibong enerhiya na pumasok. Ngunit tandaan, ang bawang ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa iyong paniniwala, aksyon, at disposisyon sa buhay. Ano ang susunod mong hakbang? Matapos mong subukan ang ritual, ano na ang dapat mong gawin? 1. Pagmasdan ng mga palatandaan ng pagbabago. Maraming tao ang hindi agad napapansin ang mga positibong pagbabago sa kanilang buhay dahil hindi sila bukas sa pagtanggap nito. Pagkatapos mong gawin ang ritual, maging mapanuri sa iyong paligid. Maaari itong magpakita sa iba't ibang anyo. Mas magaan ang iyong pakiramdam, wala nang bigat sa iyong isipan. May dumating na bagong oportunidad sa trabaho o negosyo. May biglang nag-alok ng tulong o suporta sa iyo. May mensaheng dumating na nagbibigay sa iyo ng bagong direksyon. Mahalaga na hindi mo balewalain ang mga maliliit na senyales na ito. Minsan, ang kayamanan ay hindi agad lumilitaw bilang pera, madalas.
Ito ay nagmumula sa bagong ideya, inspirasyon, o bagong koneksyon sa tamang tao. 2. Palawakin ang iyong pag-unawa sa enerhiya ng kayamanan. Ang ritual na ito ay isang panimula lamang. Kung nais mong ipagpatuloy ang pag-akit ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong buhay, mahalagang patuloy mong pag-aralan ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang balanseng enerhiya. Narito ang ilang simpleng hakbang na maaari mong simulan. Linisin ang iyong espasyo. Ang kalat sa iyong paligid ay sumisimbolo sa enerhiyang humahadlang sa iyong pag-unlad. Panatilihing maaliwalas at organisado ang iyong tahanan. Magsanay ng pasasalamat. Araw-araw, maglaan ng ilang minuto upang ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga biyayang natatanggap mo. Ang pasasalamat ay may malakas na enerhiya na nag-aakit ng mas maraming biyaya. Gumamit ng iba pang espiritual na kasangkapan. Bukod sa bawang, maaari mong subukan ang mga kristal, insenso, o kahit simpleng pagmumuni-muni upang mapanatili ang mataas na enerhiya. 3. Magpatuloy sa paglalakbay patungo sa tunay na kasaganaan. Ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera. Totoong kasaganaan ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip, mabuting kalusugan, magagandang relasyon, at kagalakan sa iyong araw-araw na buhay. Ano ang tunay mong layunin sa buhay? Ano ang nagpapasaya sa iyo bukod sa material na bagay? Paano mo mapapalawak ang positibong enerhiya hindi lang para sa iyo kundi para rin sa iba? Ito ang mga tanong na maaari mong pag-isipan habang patuloy mong tinatahak ang iyong landas patungo sa masaganang buhay. Maging bahagi ng The Road to Tranquility. Kung nais mong matuto pa ng iba't ibang paraan upang mapanatili ang positibong enerhiya, kasaganaan, at espiritual na balanse, inaanyayahan kita na sumali sa The Road to Tranquility. Ano ang makukuha mo sa pagsali? Mga eksklusibong gabay at ritual para sa kayamanan at proteksyon. Mga kwento at karanasan mula sa iba't ibang tao na sumubok ng espiritual na kasanayan. Mga tips sa meditation, manifestation, at pang-araw-araw na spiritual practices. Isang komunidad ng mga taong may parehong layunin ang tahakin ang daan patungo sa payapa at masaganang buhay. Huwag kalimutang i-follow ang aming channel at i-share ito sa iyong mga kaibigan. I-comment ang "Handa na ako sa kasaganaan" sa ibaba kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Ang huling tanong, ikaw ba ay handa na? Ang kayamanan ay palaging nasa paligid natin. Ang tanong ay, handa ka bang buksan ang iyong isip at puso upang ito'y tanggapin? Ang ritual na ito ay isang simpleng hakbang lamang. Ngunit kung magpapatuloy kang tuklasin ang mga sikreto ng enerhiya, positibong pananaw, at tamang aksyon, wala nang makakapigil sa iyo sa pag-abot ng tunay na kasaganaan. Kaya ngayon, hawakan ang iyong pangarap, ituon ang iyong intensyon, at sabihin sa iyong sarili, ako ay handa sa kasaganaan, sa swerte, at sa positibong pagbabago sa aking buhay. Magsimula na tayo sa The Road to Tranquility.